TV5, kaya ng matapatan ang lakas ng GMA7, kapatid network lumalakas na rin sa buong Pilipinas. Mga shows ng TV5, patok sa mga Pilipino. Talaga namang lalo pang ang lumalakas ngayon ang kapatid network ngayong 2025, pero bago nga natin pag-usapan yan, ay matatandaang noong 2024 pa lang, ay unti-unti nang naramdaman ang paglakas ng TV5 na nai-report na nga at mababasa sa mga news articles. Sa katunayan nga, ay gaya ng mga una na nating napag-usapan noon, ay malaki ang itinaas ng TV5 noong 2024 pa lang, kung ikukumpara nga noong 2023. Ayon pa nga sa isang article na ito, ay bumaba pa nga ang audience share ng GMA Network noong 2024 ng 42.8%, 5.3% dip, kung ikukumpara nga noong 2023, na umabot naman ng 45.2% noon. Pero, ang TV5 kapatid network naman, ay tumaas naman ang kanilang audience share, sa 15% to 15.5%. At ang household ratings naman ay tumaas din ng 11% to 3.1%. Na mababasa ngang, according to its latest annual report, GMA, led by Bilyonaryo Gilberto Duavit Jr., so its national audience share dropped to 42.8% in 2024, a 5.3% dip from its 2023 high of 45.2%. Nielsen data also showed its once mighty household rating slipping to 8.6%, a modest but telling 10% decline. And it wasn't just GMA that took a hit. GTV, its not-so-hot sister channel, also stumbled hard. Audience share slid by 7.5% to 9.7%, while household ratings fell by 14% to 1.9%. Meanwhile, MVP's TV5 is on the upswing. Boosted by a stronger signal and juiced-up ABS-CBN content, the kapatid network saw its audience share shoot up by 15% to 15.5%. Household ratings also rose 11% to 3.1%. Ironically, GMA also doubled down on its ABS-CBN partnership in 2024, airing more kapamilya content, but the gamble didn't pay off. Unlike TV5, GMA didn't see any meaningful ratings lift from the move. Hindi nga lang yan, dahil ayon naman sa isa pang article na ito, ay bumaba din ang kita ng GMA noong 2024, ng 35%, sa 2.7 billion pesos, habang ang net loss naman ng ABS-CBN ay lumiit ng 53% sa 6.1 billion pesos. Na mababasa pa ngang, GMA's 2024 income drops 35% to 2.7 billion pesos, while ABS-CBN's net loss narrows 53% to 6.1 billion pesos. ABS-CBN Corporation reduced its net losses by 53% in 2024, while its rival GMA Network Incorporated saw its profit sink as advertising revenues dropped that year. In its annual report to the Philippine Stock Exchange on Tuesday, April 15, GMA reported that its 2024 bottom line slipped 35%, from 3.17 billion pesos in 2023 to 2.7 billion pesos. The free TV giant cited a 5% drop in its advertising revenues, which comprised 92% of its top line. GMA attributed this to viewers and advertisers' shift to online. On a per-platform basis, core channel GMA7 remained the biggest contributor to the network's consolidated top line, which was also the hardest hit in terms of revenue reduction, the company wrote. Na matatandaang isinisipa nga ng GMA, sa mga kasalukuyan nilang programa ang dahilan ng mga pagbaba na ito, pero hindi naman malinaw kung anong programa ito. Na mababasa pa nga sa isang article, na GMA Network wants to put out more responsive content both for the broadcast and online spaces, noting current programs were not doing well and have caused a decline in advertising revenues. In a virtual stockholders meeting on Wednesday, Gilberto Duavit Jr., President and CEO of the Gozon-led media group, said the problem was the programs themselves and needless to say, the growing or significant shift of viewership from TV to digital platforms. He also blamed
unfavorable economic causes. He hinted at lineup replacements, without specifying what programs would be booted out. GMA reported its household ratings dropped to 9.3% last year in Mega Manila from 10.1%. Ratings in Urban Luzon also slipped to 9% from 9.8%, while Urban National declined to 8.8% from 9.6%. As a result, advertising revenues slid 5% to 16.24 billion pesos last year. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil ngayong 2025 naman, ay makikitang patuloy pa rin nga ang unti-unting pagtaas ng TV5, dahil lumalakas din ang audience share ng TV5 hindi lang sa Luzon, dahil maging sa Visayas at Mindanao, ay talaga namang unti-unti na ding nararamdamang tumataas ang TV5. Ayon pa nga sa isang article na ito, ay kahit na pinagsamang success at challenges ang ratings ng TV5, ay nakararanas naman ito ng significant growth. Kaya naman naging second most watched channel ang TV5 Kapatid Network. Na mababasa ngang TV5's ratings in 2025 show a mix of successes and challenges, with some programming seeing growth while others experience lower viewership. In the first half of the year, TV5's weekday primetime block experienced significant growth, increasing from a 5.3 audience share in January to 12.9 by the end of June. Similarly, their weekend primetime improved from a 4.2 audience share to 6.9. This growth contributed to an 89% increase in total viewership for the network, positioning them as the second most watched channel. The network's growth was particularly strong in the southern regions, with a 150% increase in viewership in Visayas, and 134% in Mindanao. Na makikita din nga dito, na patuloy na nakikilala at pinapanood ang TV5 hindi lang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Dagdag pa nga dyan, ay matatanda ang 2 beses nang natalo ng TV5 ang GMA Network, sa pagiging Best TV Stations. Una na nga dyan ay noong 2023, na kung saan ay nanalong Best TV Station of the Year ang TV5, at naulit pa nga ngayong 2025, na kung saan ay nanalong Best TV Stations ulit ang TV5. Na napag-usapan na rin natin noon. Hindi nga lang yan, dahil patok din ang weekend shows at primetime primera ng TV5, o ang mga shows ng TV5 mula 5:30 PM, hanggang bago mapanood ang Batang Quiapo. Ayon pa nga sa mga article na ito, ang Totoy Bato at ang Mutya ng Section E, ay original production ng Maven Pro, ang joint venture ng Viva Entertainment at MediaQuest Group, isang malaking hakbang para iangat ang Filipino storytelling sa TV5, sa pamamagitan ng mga dekalidad na mga programa. Sa kombinasyon na ito ng reality, news, at drama, hindi lang pinalalakas ng TV5 ang weekend lineup, kundi nagbubukas din ito ng bagong yugto para sa early primetime programming. Sa primetime primera, ipinapakita ng Kapatid Network, ang dedikasyon nito sa pagbibigay ng primera klaseng news and entertainment, tampok ang original and relatable content, na naglalapit sa puso ng bawat Pilipino, saan man sila sa mundo. Ayon pa nga dito na, palaban na talaga ngayon ang TV5 sa network war, na dati ay dominated lang ng 2 network giants, ang GMA7 at ABS-CBN. Sa panahon ngayon na puno ng network collab, ay lalo pang lumalakas sa rangkang ng mga surveys ang weekend trip ng TV5. Na isa pa nga sa mga patunay, na patuloy na tinatangkilik ng mga manunood ang mga shows ng TV5, gaya nga sa primetime primera at maging sa weekend. Na kahit nga maituturing na nangunguna pa rin ang GMA7 sa bansa, sa kabila ng pagbaba din nila, ay hindi pa rin nga mapagkakaila ang patuloy na pag-angat ngayon ng TV5, na dahilan nga kung bakit nanalong Best TV Station ang TV5 ngayon 2025, at patuloy pa nga na nakikilala ang mga kapatid shows nito.
na dahilan nga kung bakit kinikilala ngayon ang TV5 bilang second most watched channel at best TV station ngayong 2025. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?